Lumabang ko anong nalay sa umaga. Alam ka na hindi naligo eh. Ngayon, Iba ako lang eh. so, lang kong bumilo. Nakita mo? Ano? Paano i-share yung live niya? Oo. Hindi, kasi naman sa, ano ba yung page mo sa, search mo, i-search mo Na-search ko na. dito. Ano siya? Yun na. Tapos, Dito na. Sa career mo, di ba? Dito mo? Gusto? Oh, sige. Share mo na lang. Ito. Okay. Okay na, start. Na-share na. Tanggalin ko at. Wait lang sa ba? Check ko muna sa yung audio mo. Kasi parang na-apektuhan. Connect ko. Ayan, okay. Okay na. Dito ang na ginagamit. Okay pa rin. Gusto ba yung data? Pero kung okay, naka... Okay na siya. Sige po, Brother Isa, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum mga kapatid. Ito po sa Thursday class natin. Lalo sa mga guro ngayon na nakagano. So, marami tayong mga bagong kapatid na ngayon na nakagano. So, mamaya bigyan natin sila tayo makilala. And then, dito ngayon, si Ustad si Zakaria ang mag-lecture sa ating every Thursday. Yung mga topic natin ngayon about sa mga topic natin. So, masyari mamaya may mga time na magpakilala ng mga bagong kapatid natin. Ustad. Okay. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo sumasaksi na walang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugat propeta. Naway ang kanyang habag, pagpapala, pagpupugay, mapa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampun ng kanyang mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Amin ya Rabbal Alamin. Kasi tinan ko lang kung nag-disconnect ka. Disconnect hindi. Check ko lang Hindi, okay lang. Sige. Okay lang. Alhamdulillah, pagpapatuloy pa rin sa paksa natin patungkol kay Musa alayhi salatu wassalam. Pero I think ito yung ending na ng kwento natin kay Musa alayhi salatu wassalam. Natapos natin, alhamdulillah. So medyo makakapunta tayo sa introduction ng kwento kay Dawud alayhi salatu wassalam. Yung introduction, introduction at preparation ng kingdom ni Dawud alayhi salatu wassalam o si David, no?
So, tatalakayin natin mamaya yung kung paano, yung unang paglitaw ni David o si Daud alayhi salatu wassalam dito sa Quran. Yung first na mention, simulan yung starting ng kwento niya sa Quran. Ngayon, bago natin talakayin, talakayin muna natin, ubasahin muna natin dito sa hadith ng nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagpanaw ng mahal na propeta na si Musa alayhi salatu wassalam, si Moses. So, alam natin, yung pinakahuling natalakay natin ay tungkol kay Khidr. At kasama doon yung 40 years na naligaw ang Banu Israel, ang mga Israeliya sa disyerto. So after that, namatay while sa yung sa loob ng 40 years na yon, doon namatay din si Harun alayhi salam, ang kanyang kapatid na si Aaron. So, hindi na nabanggit kung paano siya namatay, anong time, sa 30 taon ba ng pagkaligaw nila, doon namatay si Harun. Walang, nag-cut na yung kwento kay Aaron, doon lang sa, nung sila ay nag-usap kay Musa alayhi salam, nung nagalit si Musa alayhi salam, doon yun yung pinakahuling kwento sa Quran patungkol kay Aaron, patungkol kay Harun. So, siya ay namatay. Ang alam natin, namatay siya khilal nung sa loob ng 40 years na nawala yung mga Banu Israel. Ngayon, pagkatapos namatay ni Harun alayhi salam, nagpatuloy si Musa alayhi salam na itarbiya, educate, turuan, patuloy pa rin siyang nagtuturo si Musa doon sa mga Banu Israel, no? Patungkol sa mga batas, patungkol sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano sila mabuhay. Nagiging guro nila pa rin si Musa alayhi salatu wassalam. Ngayon, dumating ang panahon na tinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na lisanin ni Musa ang mundo. Walang forever. So, kahit sa mundo, kahit gaano kahirap pang pumuhay natin, masaya o malungkot, lahat may ending dito sa mundo. Ngayon, si Musa alayhi salam, dumating yung ajal, no? Binigay, tinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Pero, ito ang gusto nating linawin. Sa lahat ng propeta, meron silang special treatment mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay pinapapili kung mag-stay pa sila sa mundo o hindi. So, bago yan, may dalil tayo sa hadith na binanggit ni Bukhari wa Muslim. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anhu qalat, kuntu asma'u annahu lan yamuta nabiyyun hatta yukhayyira bayna ad-dunya wal akhirah. Hindi mamamatay ang mga propeta, isang propeta, hanggat hindi muna siya pinapapili ng Panginoong Allah kung mananatili ba siya o pipiliin niya ang kamatayan. Dumating yung time niya, gusto niya mag-extend, hindi. Ang doon, extend, hindi forever. Extend pa rin, pero meron pa rin katapusan. Nakuha natin. فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه وقد أخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم. Ganun din ang nangyari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakahuling propeta, nung siya ay pinapili kung mananatili ba siya o magpapatuloy dito sa mundo. Ang sinabi niya, ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Ayoko na magpatuloy. Gusto ko nang makasama yung mga naunang propeta at yung mga siddiqin, yung mga taong totoong mananampalataya na nauna na sa akin, wasyuhada at yung mga martir. Nagipaglaban para sa kadakilaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Sila yung pinakamabuting kasama. Higit na pinakamabuting kasama sa paraiso itong mga taong mabubuting tao. Mga pinili na nakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, ano pang hinihintay mo? Gusto ko nang makasama yung mga pinili na makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Bukhari, ursila malakul maut ila Musa alayhi salam. May time na sinugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala si malakul maut. Sino si malakul maut?
the angel of death. Inutusan niya ang Malakul Maut, angel of death, na bisitahin si Musa alayhi salatu wassalam. Hindi pa dumating yung time niya. Kasi kung dumating yung time, wala na. Kung na yung buhay niya. Kasi pag dumating yung time na itinakda para sa'yo, hindi ito ma-extend na kahit isang segundo. Pag dumating, finish na. Ngayon, binisita niya si Musa alayhi salatu wassalam. Ursila ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa alayhi salam, falamma ja'ahu sakkahu fafaqa aynahu. Subhanallah. Ngayon, alam natin ang mga anghel mula pa nung una na kwento natin, nagpapakita sila sa anyong tao. Simula kay ilang beses na itong nabanggit sa Quran. Nung una nagpakita ang mga malaika, mga anghel ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na anyong tao, kanino? Sino nakakaalala? Ibrahim. Di ba? Yung binalita nila kay Ibrahim na manganganak ang asawa mo na si Sarah. Na manganganak siya na pangalan niya si Ishaq. Mga anghel yun na naging itsurang tao. Nag-anyong tao. So, di ba nakwento natin kung paano natakot nangamba si Ibrahim? Kasi hindi nakilala eh. Sino itong mga tao na to? Biglang bumisita. Sila pala ay mga anghel. Pangalawang pagkakataon, sila ay nagpakita kay Lot. Di ba? Nung mga nabakla yung mga tao doon. Di ba? Gusto nilang sunggaban itong mga anghel na nag-anyong tao. Ngayon, this time, ang nag-anyong tao ay si angel of death. Sinabi niya kay Musa alayhi salam, pinaalam niya na mamamatay ka. Sundin mo ang iyong Panginoon, ibigay mo ang buhay mo. Si Musa alayhi salam, hindi niya kilala itong dumating. Ano sa tingin niyo magiging reaksyon? May biglang dumating dito. Ito ebidensya to, o ito ay patunay na ang mga propeta, hindi nila alam kung ano yung future. At hindi nila alam kung ano yung mangyayari. No? Ibig sabihin, alam na nila yung mga bagay pag meron ng revelation. Kasi tao sila tulad natin. So dumating itong anghel, hindi niya kilala. Hindi nagpakilala, ako ay anghel ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ginawa ni Musa alayhi salam? Sakka aynu, sinundok niya ang mata. Nasugatan itong anghel, angel of death. Kilala na si Musa? Gano'n siya kalakas. Untik nang mahulog ang mata. Di ba yung na-discuss niya na napatay niya na kabilang sa mga angkan ng mga Pharaoh? Tinulak na niya, hindi na sinuntok. Sinuntok na ng konde, namatay. Diretso hindi lang knockdown na. Namatay talaga. Ito, sinuntok niya, itong angel of death. Fasakka aynuhu, ayon sa hadith, nasugatan ng kanyang mata. So dito, hindi dahil si Musa alayhi salam siya ay sumusuhay sa Diyos. Kasi kung titingnan mo, ay, si Musa sumuhay sa Diyos, ba't niya sinuntok yung sinugo ng Panginoon? Hindi. Kasi normal lang yun, hindi na kilala. Nakuha natin, may dumating dito, kukunin ko yung buhay mo. So, magugulat ka. Sino to? Baka mamamatay tao to. Sinuntok niya. Fafaqa aynuhu, nasugatan ng kanyang mata, faraja ila rabbihi, itong anghel ay bumalik sa kanyang Panginoon. Nagreklamo. Di ba? Nagreklamo. Pero tandaan natin, take note, sinuntok niya sa itsura, hindi sa itsura niya bilang totoong anghel na, sa kanyang pagiging itsurang tao. Ibig sabihin, hindi yung tunay ng anyo. Kahit siya ay nasugatan, hindi yung tunay ng anyo. Di ba sa pelikula, pag mga nagdrama, may mga nasugatan din, di ba? Pero peke yun, hindi yung tunay ng itsura niya. Ganon din yung sugat ni angel of death. So nasugatan siya pero hindi sa anyo ng anghel. Kasi kung anyo totoong anghel, hindi niya kaya yun. At makikilala ni Musa kung dumating siya sa tunay ng anyo na anghel. So hindi siya gagalawin ni Musa. Suguto ng Panginoon. Di ba? So ngayon, faraja'a ila rabbihi. Bumalik itong anghel kay
sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, arsaltani ila abdin la yuridu an yamut. O aking Panginoon, isinugo mo ko sa isang tao, isang alipin na ayaw mamatay. So, yun ang pagkakalam ng anghel. Yun din ang ebidensya ng mga anghel, hindi nila nababasa kung anong nasa puso ng tao. Kung ano lang nakikita. Kasi ang natanging nakakaalam sa lahat ng galaw natin, kaysa tinitibok ng puso natin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang mga anghel. Faradallahu ilayhi aynuhu, at binalik ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala yung mata na sinuntok ni Musa alayhi salatu wassalam. Wa qala lahu irji' ilayhi, bumalik ka sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa kanya na ilagay niya ang kanyang kamay doon sa toro. Alam niyo yung toro? Ilagay niya ang kanyang kamay sa toro, falahu bima ghattat yaduhu bikulli sha'ratin sana. Pag nilagay niya ang kanyang kamay doon sa toro, at kung ano yung nasakop ng kanyang kamay, bawat balahibo, yun yung extend niya. Isang balahibo, 1 taon. Kung gusto niya. Di ba? Nakuha natin? Isang balahibo, 1 taon. Ngayon, yun ang sinabi ng malaika kay Musa alayhi salam. Qala, ay Rabb, thumma mada. Ngayon, sinabi nun ng angel of death kay Musa, okay, ganun yung offer sa akin. Pagkatapos nito, ano pang kasunod? Sinabi ng malakul maut, kamatayan. Di ba? Kahit ma-extend mo yung, kahit gano'n pa karami yung taon, ang ending mo pa rin, mamamatay ka. Sinabi ni Musa alayhi salam, so wala rin sense, di ba? Fasa'alahu ayyudniyahu min al-ard. So pinili ni Musa alayhi salam na doon siya mismo sa time na dumating yung time na siya ay mamamatay. At ang hiniling niya, doon siya mamamatay, ililibing sa malapit sa Masjid al-Aqsa. Okay? Isa rin sa mga special na kahilingan ng mga propeta, doon sila ililibing, kung saan sila namatay, doon sila ililibing. Lahat yan, uniform, sa lahat ng propeta, kung saan sila lugar namatay, doon sila ililibing. Diba? So, hiniling ni Musa alayhi salam, siya ay ilibing doon sa malapit sa Masjid al-Aqsa. Ibig sabihin, hindi pa nila napapasukan ang Masjid al-Aqsa, ang Al-Quds. Nakuha natin? Diba, nung nakwento natin, gusto ni Musa na pasukin ang Quds, pero itong mga Banu Israel, ayaw nila. So, that time, hindi pa nila napapasukan ang Masjid al-Aqsa. So, dahil sa pagmamahal ni Musa alayhi salam na pasukin ang Masjid al-Aqsa, itong Al-Quds, hiniling niya na hindi ko malang nakamit ang pangarap ko na mapasukan ko, makapasok ko sa Masjid al-Aqsa, kahit man lang sa aking kamatayan, doon ako ilibing na mas malapit doon sa Masjid al-Aqsa. Gano'ng kalapit? Bihajri, ramyat hajar. Kung saan aabutan, pag binato mo yung bato, kung saan naabot yung bato mo, ganong kalapit. Sana. Sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam. Pero, hindi natin alam kung saan. Sa south ba? Sa north? Pero sa mga ibang libro, katulad ng Old Testament, sinabi nila exact kung saan. Diba? Pero hindi natin yon pagbabatayan. Ang sinabi lang dito, nilibing siya malapit sa Masjid al-Aqsa. So kung saan exact place, wala na tayong idea doon. At hindi tayo interested. Bakit? Kasi hindi na sinabi sa atin sa Quran. Ibig sabihin, hindi na importante kung saan. Importante, ang mga propeta, nililibing sila doon mismo sa lugar kung saan sila naabutan ng kamatayan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nandun ako, no? Ito kinukwento na sa mga sahaba, kung nandun ako, sabi niya, kasama ko kayo, ituturo ko sa inyo kung saan. Yung exact place. Diba? Alayhi wasallam. Anyway, Banu Israel ba'da Musa wa ala qiyadati Yusha' bin Nun. Ngayon, pagkatapos pumanaw ni Musa alayhi salatu wassalam, sino ang pumalit sa kanya? Namatay na si Aaron. Ngayon, namatay si Musa alayhi salatu wassalam. Sino ang pumalit
kay Musa bilang isang tagapagturo sa mga Bani Israel. Kasi hindi mo sila maiiwan na wala silang tagapagturo. Naliligaw nga sila, may tagapagturo eh. Paano pa kayong kung wala na? Di ba? So mas lalo silang maliligaw. Ngayon, Bani Israel, sino ang pumalit kay Musa alayhi salam? Ang kanyang pinagkakatiwalaan, palaging kasama. Nung kasama na yung naglakbay kasama si Khidr. Sino yung kasama niya? Si Aaron? Nung kasama na si Khidr, yung alalay niya. Sino yun? Si Yusha bin Nun. Isa sa pinaka-trusted na kasama ni Musa alayhi salam, maliban kay Harun, si Yusha bin Nun. Sa mga scholar, sinasabi nila si Yusha bin Nun ay isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din namang nagsasabi na siya ay servant of Allah. So ano ang may mga binigay silang dalil sa hadith, pero yung hadith na yun walang binanggit exact name. Ang sinabi lang dito, ito yung reference, ito yung dalil, katibayan na si Yusha bin Nun ay isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sa mga Old Testament, nabanggit dito si Yusha. So iba yung pangalan niya. Yashu ang pangalan niya doon sa Old Testament. Pero kung paano nila nilarawan, dinescribe si Yusha bin Nun, isang masamang tao. Killer. Mamamatay tao. Sa pakuddima. Diba? Pero sa atin, isa siyang trusted na kasama ni Musa. Siya yung naging leader pagkatapos ni Musa alayhi salam. Sila yung pumasok sa Masjidil Aqsa. So, nakuha nila, na freedom nila ang Masjidil Aqsa sa pamumuno ni Yusha bin Nun. Fal-arjah, alamu nubuwatihi. Ang pinaka-tamang opinion, hindi siya propeta, bagkus siya ay servant of Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi siya mamamatay tao katulad ng mga sinasabi ng mga ibang religion. Sinasabi nila si Yusha bin Nun ay isang mamamatay tao. Lam yaltazimu Banu Israel fi ad-din kama huwa ma'ruf wal mukhalafa wal isyan. Ang mga Banu Israel, katulad ng in-expect natin, namuhay sila sa pamumuno ni Yusha bin Nun. Ang batas sila, batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang din nila ay dinul Islam. Ang kanilang relihiyon na relihiyong Islam, pero ganun pa man, mayroon pa ring sumusuway at gumagawa ng mga kasalanan. Expected natin yan. Pati nga sa panahon ni Musa alayhi salatu wassalam. So, lam yaltazimu. Wa idha qila lahum, isa sa mga halimbawa na banggit sa Quran kung paano sila sumuway sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata. Sinabi sa kanila, o kayo na mga Bani Israel, uskunu hadhihi al-qarya, kayo ay manirahan dito sa lugar na to. Saan? Masjidil Aqsa. Wa kulu minha haythu syi'tum. Kumain kayo dito sa anumang gusto nyong kainin. Wa qulu hittah. At sabihin nyo na ako ay humihingi ng patawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, palagi kayong humihingi every day ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ibig sabihin na hittah. Wa qulu hittah. Wadkhulul baba sujjada, at pumasok kayo sa mga pintuan sa Masjidil Aqsa. Sujjada. Kayo ay nakatira pa. Nagpapatira pa. Naghfir lakum khatayakum, at ipapatawad ko sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sanazidul muhsinin. Anong ginawa nila? Fabaddala alladhina zalamu minhum. Ito yung originality nila. Ito yung nature nila. Yung mga salita ng Diyos, pinapalit na nila. Nakuha natin? Kaya nagkaroon ng corrupt doon sa mga naunang talata ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Ebanghelyo at sa mga Torah, dahil pinapalitan nila ang mga salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaddala alladhina zalamu minhum. Pinalitan nila ang mga salita ng Diyos. Yung sinabi ng Panginoong Allah na waqulu hittah, sabihin nyo yung hittah. Humingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pinalit nila? Sinabi nila hubbatun fi sha'ira. Isang butil na ano ba yun? Isang butil ng prutas o pagkain katumbas ng isang hibla ng buhok. Anong connection? Walang sense yung sinasabi nila.
Anong koneksyon doon? Napakalayo sa sinabi ng Panginoon na kayo ay humiling ng kapatawaran sa Allah. Hitta. Yun ang ibig sabihin ng hitta. No? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجِسًا مِنَ السَّمَاءِ. Dahil doon sinabi ng Panginoong Allah, binaba namin ang pinaka-mainam, pinaka-masama o mahigpit na parusa para sa kanila, bima kanu yadlimun, sa kanilang mga ginagawa. Ano yung parusang bumaba sa kanila? Sinabi sa Quran, ar-rijs. Ang rijs, hindi natin alam ang kahulugan. Pero, may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang anong ibig sabihin ng rijs. Sinabi dito, bi'annahu at-ta'un. Ito ay pandemya. Pandemic. Na experience natin kung ano yung pandemic. So, sa kanila, ito yung pinakamatinding pandemic na naramdaman nila. At-ta'unu rijsun arsala ala ta'ifat min Bani Israel. Ito ay pandemya na bumaba sa Bani Israel. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ. Ito yung instruction ng Prophet Muhammad. Ito yung kinuha natin na reference natin pag may pandemya. Diba? Ano yung sinabi ng Prophet Muhammad? Kapag sa isang lugar, sa isang bansa, tinamaan ng pandemic, virus, huwag kayong pumasok. Huwag kayong pumasok. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا. Kapag ito ay tumama sa isang country o sa isang lugar, nandun na kayo, huwag kayong aalis. Huwag kayong lumabas. Nawa natin? Pag hindi pa kayo nakakapasok, huwag kayong pumasok. Kasi may virus doon. Pero pag nandun na kayo, huwag kayong aalis doon. Para tumakbo doon sa pandemya. Nawa natin? So ito yung ginamit ng kaida o reference ng mga ulama doon sa dumating na sa atin, di ba? Kahit sa sa global, ito yung ginamit nila, di ba? Walang lumalabas. Nandun ka lang sa bahay. Ganun. So, ito yung reference sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagamit din ng kahit yung mga non-Muslim. Ngayon, pasok natin yung Qissat Talut. Ito yung sinasabi natin na introduction, preparation ng kingdom ni Dawud alayhi salatu wassalam. Bago pa si Dawud alayhi salatu wassalam, mayroong nabanggit sa Quran, sa Surah Al-Baqarah, na Qissat Talut. Tinignan ko sa tafsir, sa translation, tinatawag nilang Saul. Tama ba? Sa mga nakakapagbasa ng Old Testament. Saul. Si Jalut, yung kalaban nila si Jalut, Gulayat. Gulayat? Gulayat. Sa Quran, Jalut at si Talut. Ngayon, sino si Talut? Si Talut isang hari ng mga Muslim. Paano nagsimula? Sinabi sa Quran, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa, idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, itong salita, itong aya, itong verse, muwajjah, naka-address kay Prophet. Sino saan binababa ang Quran? Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinukwento ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad yung mga nangyari sa nauna. So this is the evidence na pagiging propeta ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Paano nalalaman itong ganitong kwento? Samantalang wala siyang relationship doon sa Bani Israel. Siya ay Arab. Paano nalalaman? Di ba? Yung pinaka-detail na nangyari doon sa mga nauna. Ito nakasulat to sa mga naunang Old Testament sa mga naunang libro. Sabihin natin, baka nabasa niya. Si Muhammad alayhi sallam, no read, no write. Paano na mababasa? Kaya nga siya, no read, no write, para yung revelation na babanggitin sa kanya magiging purely khalis, walang halo. Kasi kung ano lang ang sinabi sa kanya, yun lang i-deliver niya. Wala natin, hindi na dadagdagan. Kasi kung writer siya, maaaring nang dagdagan doon, i-edit. Di ba? So, dito, sinabi dito sa Quran, Ya Muhammad, ikukwento ko sa hindi mo ba nakita o hindi mo ba nalalaman kung ano yung nangyari sa Bani Israel nung una? Min ba'di Musa, pagkatapos ni Musa alayhi salatu wasalam.
Ibig sabihin, wala dito si Musa. Sinabi nila, idh qalu linabiyyin lahum. Sinabi nila sa kanilang propeta. Ibig sabihin, meron silang propeta, hindi si Yusha bin Nun, may propeta sila. Okay? Ngayon, itong propeta na to hindi na-mention ng pangalan. Importante, meron silang propeta. Di ba sinabi natin, ang propeta ng Panginoon Allah, hundreds. Meron nabanggit sa Quran, merong hindi binanggit. Pero ang mga propeta ng Panginoon Allah, napakarami nila. Isa dito yung nabanggit dito, na mga Banu Israel, sila ay nagsabi sa kanilang propeta na, ib'ath lana malikan. Bigyan mo kami ng hari. Anong kailangan nila? Kailangan nila ng leader. Dumami na ang mga Banu Israel sa that time. Dumami sila, iba't ibang tribo. Pero, watak-watak, hindi nagkakaisa. Yun ang dahilan kung bakit sila bumagsak ang kanilang panahon. Meron silang, that time, meron ng digmaan na nangyari sa pagitan nila. Nakatira sila sa Palestine, nakatira sila sa Palestine pero hindi nila sakop ang buong Palestine. Meron pa rin nakatira doon na iba't ibang angkan. So doon nang nagkakaroon, that time sikat yung mga digmaan, sakupan ng lugar. Diba? So, meron silang nakakalaban at itong mga nakalaban nila, may nakasagupa sila na malakas at natalo sila. Bumagsak ang kanilang pamumuno. Ngayon, anong dahilan? Wala silang hari. Wala silang leader. Ngayon, hiniling nila sa kanilang propeta, ib'ath lana malikan, bigyan mo kami ng hari, pamumuno sa amin. Nuqatil fi sabilillah, na kung saan makakasama namin sa pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng propeta na to? Meron siyang doubt. Ngayon, yung intense ng mga Banu Israel na makipaglaban, kitang-kita mo, di ba? Dati duwag sila, di ba? Ngayon, gusto nilang makipaglaban. Bakit nga? Kasi bumagsak na ang kanilang pamumuno. So natatalo na sila at mayroon nang nabibihag na mula sa Banu Israel. So kailangan nilang napilitan silang magipaglaban. So kailangan nila ng hari. Qala hal asaytum. Itong propeta na to, subok na ang kanyang experience sa mga Banu Israel na mga duwag. So inunahan niya sila. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Sabi niya, totoo ba na kayo ay magipaglaban? Baka naman, pag pinag-utos na sa inyo ang pakikipaglaban, alla tuqatilu. Umatas kayo. Di ba? Gusto kong itanong sa inyo, totoo ba na kayo ay tunay na makikipaglaban? This time. Di ba? So, doubtful itong propeta na to, na totoong makikipaglaban itong mga Banu Israel, mga Israelita. Sinabi nila, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Ano yung dahilan para hindi kami makipaglaban? Sinabi nila sa kanilang propeta, anong reason para hindi? Bakit hindi? Bakit? Waqad ukhrijna min diyarina. Kami ay pinaalis sa aming mga lugar. Ibig sabihin nun, nabihag ang kanilang isa sa kanilang mga pamilya. Wa abnayna ang aming mga anak. Nabihag. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimul dhalimin. Pero dito sa aya, sinabi na dito yung resulta ng kanilang kahilingan. Falamma kutiba alayhimul qital, at nung itinalaga sa kanila na sila ay makikipaglaban, tawallaw. Sila ay tumakbo, tumalikod. Hindi sila nakipaglaban. Illa qalilan minhum. Maliban lang sa napakaliit na bilang. Napakaliit na bilang na tunay na nakipaglaban. Yung karamihan, tumalikod. So, ibig sabihin, totoo yung expectation ng propeta na subok na itong mga tao na to eh. Puro lang salita. Lahat duwag. Pag makikipaglaban, pagdating na sa final, nagsitakbuhan. No? Wa qala lahum nabiyum. Ganun pa man, bago pa yung resulta, hindi pa to yung ayan na binanggit natin, yun yung naging resulta. Pero sa verse na to, inuna lang dito. Ngayon,
Wa qala lahum nabihum, sinabi ng kanilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay itinalaga niya sa inyo bilang inyong hari si Talut. Ito yung first, pinakaunang na itayo ng kingdom ng Israel. First na nagkaroon sila ng hari. Muassis, pinaka-founder ng kingdom ng mga Israelita, ang namuno sa kanila, naging hari nila ay si Talut. Huwag natin. Sino si Talut? Kabilang ba siya sa Banu Israel? Hindi. So yun ang problema. Anong expected natin sa mga Banu Israel? Tatanggapin nila si Talut bilang hari, samantalang hindi siya kabilang sa mga Israelita, malalaking pamilya. Di ba? Qalu anna yakunu lahul mulku alayna. Anong sinabi nila? Paano magiging hari si Talut? Di ba? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami ang qualified sa pagiging hari. Bakit? Kami yung mas malaking pamilya, Banu Israel. Mayaman, may impluwensya. Pamilya ng mga propeta. Bakit si Talut? Si Talut normal na tao. Normal siyang tao sa normal na mamamayan. Nagulat sila, ang expect nila, yung haring pipiliin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay galing sa Banu Israel, galing sa dugo ng mga Israel. Pero baliktad. No? Hindi nila nakuha yung expectation nila. So nagreklamo sila. So paano magiging hari ito si Talut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami ang qualified. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Itong si Talut, hindi siya kabilang sa Banu Israel. Wala rin siyang pera. Walang budget. Mahirap, fakir, normal na tao. Di ba? Ito yung qualification ang meron sila. Di ba? So, ang ano nila, mindset nila, ang qualification sa pamamagitan ng pagtingin ng kanilang mga mata, dapat ang magiging leader kung sino yung pamilya ng may impluwensya at mayroong mapera. Napapanahon, no? Sa panahon natin ngayon, hindi ka magiging tremong mag-file ng candidacy. Hindi ka kilala ang apelido mo. Wallahi, walang boboto sa'yo. Nakuha natin? Kailangan nanggaling ka sa, anong sikat ngayon ng mga kandidato? Duterte. Diba? Ngayon, kung mandidato ka kahit barangay chairman, tapos ang kamag-anak mo si Duterte sa pinakamalayong kamag-anak, tapos mag-apelido ka ng Duterte. Buboto ka ng tao. Kasi qualification kailangan nanggaling doon sa ma-impluwensya. Ganito yun eh. Diba? Kailangan magaling sa malaking pamilya, Banu Israel, may pera. Pero, itong qualification na tinitignan ng kanilang mga mata, hindi nila pinapatingin, hindi nila pinapakita, so hindi tumitingin ang kanilang puso. Ang pinapatingin nila ang kanilang mga mata. So ito ay pinutol ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ganitong sistema sa social status ng pamumuhay. Sana ganito rin yung sa atin, no? Maputol ang ganitong sistema. Kung sino yung sikat, yun ang pinapansin. Oy, si anak ni Mayor, isa lang po yan. Boss yan. Pag may dumadaan na hindi kilala, pero mashallah, very qualified, very mu'min, mananampalataya, religious, walang nasasaktan, walang naargabyado, ay hindi pinapansin. Sino yan? Hindi kilala yan. Ayaw mo na yan. Oo, anak ni Mayor. Kahit tarantado, ano mo? Isa lang mo yan. Sikat yan, bro. Diba? Ganito yung social status na kinukwento dito sa Suratul Baqarah. Wa qala lahum nabiyuhum, ano sinabi ng propeta na to? Inna Allah astafahu alaykum. Binasag ng propeta na to yung mga reklamo nila. Sinabi ng propeta, hindi ako ang pumili dito kay Talut. Alam niyo ba kung sino yung pumili? Inna Allah astafahu alaykum. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili sa kanya. Hindi ako.
Revelation mula sa Allah, gusto niyong humiling ng isang hari, binigyan kayo ng pinaka-the best na hari. Pero hindi niyo tanggap dahil ang gusto niyo, kabilang sa pamilya niyo. Pero ito, very qualified. Yung knowledge, physical, appearance, yung leadership, talino sa leadership, nasa kanya. Di ba? Kumbaga sa captain, kung driver, qualified, may lisensya. Pero sa atin, kahit walang pag hindi siya qualified sa position, basta kilala ni congressman, kahit walang alam, pasok ka. Hindi ko alam, matututunan mo rin yan. Sasampli ka sa una, pero wala, kaliwali. Di ba? Bahala na. Importante, sumasahod ka dyan. Nasa posisyon ka, bro. Di ba? Kaliwali kung ano yung qualification mo. Basta, nasa likod mo si congressman. Nakuha natin? Dito natin makikita yung ano. So, sana, itong aya na to, kung paano pinutol ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong sistema, ganun din natin putulin ang ganitong sistema. Bakit? Kasi kung hindi, anong size ng aya na to, verse na to? Bakit pa natin binabasa to? Di ba? Bakit natin binabasa kung hindi natin kukuha ng aral? Sinabi dito, Inna Allah astafahu alaykum wazadahu bastatan fil ilmi wal lism. Bakit pinili si Talut na inyong hari? Wazadahu bastatan. Sapagkat siya ay malalim ang kanyang kaalaman. Malalim ang kanyang kaalaman. Wal jism at ang kanyang pisikal na pangangatawan, bagay na bagay maging leader. Leadership. Wallahu yu'ti mulkahu mayasha. At sinabi ng Panginoon Allah, ibibigay niya ang kanyang pagiging hari. Ibibigay niya yung kaharian o pagiging leader doon sa taong gusto ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala lahum nabiyuhum, inna ayata mulkihi ay yati'akumut tabutu fi sakinah. Ngayon, para ma-convince itong mga tao na Banu Israel, mahilig sila tumingin sa miracle. Nasanay sila sa miracle. Ngayon, gusto magpakita ng miracle. Ngayon, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi, ang dalil o ebidensya na siya ay qualified bilang inyong hari ay dadalhin niya ang isang kahon, tabut. Itong tabut na to, pinakamahalaga sa Banu Israel. Itong box. Ito yung box na to, ito yung nakuha ng mga kalaban. So, ang nilalaman ng box, itong box na to ay fihi sakina. Pag nakita ito ng mga Banu Israel, nagkakaroon sila ng tuwa, masisiyahan sila. Yung happiness nila, nandoon sa box na yun. Di ba? Bakit? Kasi may mga nilalaman doon, katulad ng, sinabi dito, وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. Itong box na to ay namana nila kay Musa at si Aaron. At meron dito sa box na napapaloob dito, yung mga laman na nakalagay dito na mga naiwan ni Musa at si Aaron. Ano yung mga nilalaman? Hindi natin alam. Importante, ito ay kinakatuwa ng mga Banu Israel. Nung binigay sa kanila, itong kahon na to, sino nagdala? Tahmiluhul malaika, dala-dala ng mga anghel. Special ang nagdala, mga anghel, dinala sa kanila bilang patunay na itong si Talut, qualified na bilang hari sa inyo. Tahmiluhul malaika, inna fi dhalika la-aya. Ito ay isang mga aya, ebidensya, patunay, in kuntum mu'minin. Kung kayo ay tunay na mananampalataya. Falamma fasala Talut bil junud. Abdul Rashid, nakailang minuto na tayo? Pwede ba? Kam sa taas? Aywa. Falamma fasala Talut bil junudi. Ngayon, tinanggap nila bilang isang hari si Talut. Falamma fasala Talut bil junud, nung sila ay lumabas na, after ng training nila, siyempre pumili si Talut kung sinong isasama niya. Mga sundalo na maasahan, hindi mga duwag. So, totoong makikipaglaban. Nung sila ay paalis na, nakalayo na sila sa kanilang lugar, fasala Talut bijul, qala inna Allah mubtalikum binahar. Yung training natin, hindi pa natatapos. Sabi ni Talut, parang hindi pa ako... Ang pagsubok nila,
Mubtalikum binahar, sila ay susubukin sa isang malawak na lawa. May tubig. Para sa kanila yung tubig, kahit konti, wala. Di ba? Pwede pa rin, pero kailangan konti lang. Training pa rin yun kasi nahawa ko na yung tubig eh. Buti kung hindi ka lumapit sa tubig. Kalimutan mo na, pero ito, napalapit ka pa. Di ba? So maraming hindi pumasa dito. So ganun yung very, military training ni Talut. Gusto niyang, screening. Mahirap yung screening niya eh. Di ba? Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Lahat sila, karamihan sa kanila ay uminom. Bumagsak. Maliban lang sa napakaliit na bilang. Maliit lang ang pumasa. Gano'ng karami? Oh, I don't know. Gano'ng karami? Ang importante, mas maraming bumagsak. Ganun yung sinabi dito. Mas maraming bumagsak. Illa qalilan minhum. O natin? Ngayon, yung lahat ng bumagsak, uwi na. Hindi namin ngayon kailangan. Pero itong si Talut, kung mahina yung pagtitiwala nila sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ba? Bakit ko pa uwi? Kailangan ko ng sundalo eh. Di ba? Matatalo kami sa laban. Okay, sige. Pupatawarin ko kayo. Okay, umuwi. Dito kayo. Pero grabe yung tawakkal niya sa Allah. Grabe yung trust niya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gusto lang niyang dalhin, yung tunay na may faith, may disiplina. Tunay na sumusunod sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan yung qualification na kailangan ni Talut. Falamma jawazahu huwa alladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Subhanallah. Ngayon, falamma jawazahu, nung nakaharap na nila ang kanilang kalaban, luminya na sila. Di ba sa mga napanood natin, pagka laban, nakakaharap mo yung mga kalaban, nakikita mo gaano karami, ano yung mga armas nila, yung mga pana, mga espada, kumpleto sila sa kagamitan. May mga kabayo. Nung nakita nila, ito yung pangalawang screening. Maliit sila, marami sila. Sino yung titiklop? Di ba? Pangalawang screening. Ngayon, dito makikita yung tunay na matapang. Anong sinabi ng iba? Yung pumasa sa tubig, konti lang, at yung konti lang yun, nabawasan pa. Bakit? Naduwag. Anong sinabi nila? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Subhanallah, hindi natin tatalunin itong kaharian ni Jalut, si Gulayat. Yung kaharian ni Jalut, hindi natin, wala tayong kakayahan. Impossible. Talunin natin ito. Ano nangyari? Nabawasan. Yung maliit, nabawasan pa. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. At sinabi niya ng mga yadhunnuna annahum, yung mga iniisip nila na sila ay madadatnan nila ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makakaharap nila ang Panginoong Allah. Ang sinabing makakaharap dito, ang ibig sabihin, yung mabibilang sila sa mga martir. No? Mga salihin. Pag ikaw, yung usapin, haharapin natin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, 100%. Walang doubt. Lahat tayo mamamatay at haharapin natin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala upang litisin tayo. Ito, ang sinasabi nila dito, haharapin namin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang martir. Mula ko. Pero, itong haharapin nila, hindi siya sure. Kaya sinabi dito, yadhunnun, inaakala nila na haharapin nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit hindi sure? Kasi hindi sure kung mamamatay sila o hindi. So makikipaglaban sila. Yadhunnuna annahum mulaqullah. Sinabi nila, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Masyaallah, sobrang dating nyo Saktong dating nyo. Masyaallah. Sinabi dito, welcome. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan. Ibig sabihin nun, ilan sa mga naunang tarikh, naunang kwento, mga propetang nakipaglaban sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamihan sa kanila, kakaunti ang bilang, pero tinalo nila yung malalaking bilang.
Hindi kayo matatakot. Tuloy. Ito yung mga pumasa sa pangalawang screening. Yung iba, umalis. Itong natira, ito yung mga matitibay. Pumasa sa lahat ng training ni Talut. Discipline. Isa sa pinaka-importante sa military training. Discipline. Di ba? Kilala nyo si pinakasikat na general? Sa Germany? Si Hitler. Stricto yan. Kung sa stricto ang pag-uusapan sa pagiging militar, stricto. Meron akong narinig na kwento, hindi ko lang kung totoo may bumisita sa kanya kung titignan kung gaano ba ka-loyal, no? Gaano ka-loyal yung mga sundalo niya sa kanya. Di ba? Gusto mong tignan. Kumuha siya sa isang sundalo. Psst, halika. Akit ka doon sa pinakataas. Umakyat. Talon. Boom, tumalon, patay. Ganong ka-loyal yung mga tao ni Hitler. Anong naging resulta? Muntik na lang masakop ang mundo. Di ba? Si Hitler, kilala niyo Hitler. Di ba? Ganon siya kalupit. Napakalupit na general. Stricto. Discipline. Di ba? Ang pagkakaiba lang, itong discipline na to, ang dinidiscipline dito ni Talut, kung paano yung faith. Di ba? Anong susundin nila? Yung sariling pagdanasa o ang kagustuhan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinitrain dito Di ba? So, sa buhay natin, palagi natin ina-apply, hindi lang sa digmaan. Palagi natin ina-apply sa buhay natin sa pang-araw-araw ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang training na dapat nating i-practice every day. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Ngayon, nung nakaharap na nila, makipaglaban na sila kay Jalut at ang kanyang mga sundalo, nagdua itong mga mu'min, yung natira. Konting bilang, Rabbana afrigh alaina sabra, o aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin. Wala si Daud sa mga hindi natin namalayan. Nandun pala dun sa mga sundalo sa kaharian ni Talut. Si Daud na isang simpleng sundalo lang. Isa sa mga pumasa. Si Daud. So that time, sabi ng mga ulama, hindi pa siya propeta. Siya ay sundalo ni Talut. Siya ang nakapatay kay Jalut. Wa atahu Allahul mulk, at ipinagkaloob sa kanya kay Daud ang kaharian, pagiging hari, wal hikmah at wisdom. Ito yung palaging binibigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. Wisdom, kaharian at kaalaman. Wa 'allamahu mimma yasha, at tinuro kay Daud yung bagay na gusto ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Revelation, ang Islam. Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal mu'minin. Ang pinaka-summarize na sinabi dito sa pinakahuling aya, kung ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya hinahayaan o hindi niya tinutulungan ang mga mananampalataya na labanan yung mga hindi mananampalataya, mangingibabaw ang kasamaan, at pag nangibabaw ang kasamaan, lafasadatil ard, dadanak ang kapinsalaan sa lupa. Hanggat mayroong lumalaban sa masasama, walakin Allah dhu fadlin 'alal mu'minin. Ito yung fadl, rahmah, o biyaya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pa ring humahawak ng totoo at pinaglalaban nila ang relihiyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Pinakahuling aya, sinabi ng Panginoong Allah, tilka ayatullah, ito ang mga palatandaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Natluha alayk, babasahin namin sa iyo, ya Muhammad, o Prophet Muhammad, bilhaq, sa pamamagitan ng totoong pagtatalakay, sapagkat innaka laminal mursalin, kabilang ka sa mga propeta na sinugo sa lupa. Ito ang verse na to, pinapatunayan dito, lahat ng nabanggit natin dito, mula sa una, ito ay mga tanda na pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi siya propeta, paano niya malalaman ito? Ayatul natluha alayka bilhaq. Bakit to kinuwento kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Prophet Muhammad? Dahil siya ay sinugo, innaka laminal mursalin, sapagkat ikaw ay kasama sa mga
pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, insyaAllah, tuloy natin sa mga susunod na araw ng ating pagkikita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.